Namula ang mga mata at nag-iinit ang mga daliri. Pagtas niya ng kanyang makamay, tumalsik ang kanyang nakagisnang ina at nasunog ito. Nasunog ang buong katawan nito. Isang doktor na paulit-ulit na bumabalik sa isang kagubatan na tila may misteryong gustong matuklasan. Muling bumalik sa alaala niya ang nakaraan, 10 buwan na ang nakalipas. Habang nangangaso siya noon, ay bigla siyang tinuklaw ng ahas sa paa. Dahil makamandag ang ahas, ay agad siyang nawala ng malay at natagpuan na lang niya ang sarili na nakahiga sa isang papag na kawayan sa isang maliit na kubo. Nagpalinga-linga siya nang may biglang pumasok na isang magandang babae. Nakangiti ito at sinabing, "Matagal na kitang sinusubaybayan at nailigtas na kita sa mga kamandag ng ahas." Nagpasalamat si Nestor, pangalan ng doktor. Ngunit habang kausap niya ang babae, ay may tila kakaibang damdamin na pumukaw sa kanya. Pakiramdam niya ay may kakaiba dito. Samantala sa panig naman ng babae, ay isa siyang aswang. Bukod dito ay mayroon din siyang third eye. Kaya't nang maramdaman na yan na nasa panganib ang lalaking lihim niyang sinusubaybayan at hinahangaan, ay agad niya itong sinakluluhan. At sinabi niyang masyadong makamandag ang ahas na nakakagat sa kanya. At pinagbilinan niya ito na mag-iingat sa kagubatan. Dahil marami na ang napahamak sa lugar na iyon at baka sa susunod ay hindi na siya makaligtas. At dito nagsimulang mabuo ang mabilis nilang relasyon. Hindi maipaliwanag ni Nestor, ngunit agad siyang umibig sa babaeng aswang na may third eye. At dahil nag-iibigan, ay may nangyari sa kanila. Kinabukasan, pagdilat ng mata niya ay nag-iisa na lang siya. Sa damuhan nakahiga, wala nang papag na kawayan at wala na rin ang kubo. Kinilabutan siya at natakot at inisip na isang panaginip lang ba ang nangyari sa kanya? Pinutol ang pag-iisip niya ng isang alingaungaw ng isang sanggol na malakas na umiiyak. Hinanap niya ang pinanggalingan at nakita niya ang sanggol nakabalot sa isang kumikinang nakasuotan. Umiiyak sa lupa at basang-basa. Dali-dali niya itong kinuha at hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit upang ibalabal dito. Kasabay nito ay may tila pagaspas ng malaking ibon na biglang lumipad papalayo. Hindi na niya ito pinansin dahil naaawa siya sa sanggol at inisip na iuwi na niya ito. Sa kanyang tahanan ay gulat na gulat ang kanyang asawa na may bitbit siyang isang sanggol. Ipinaliwanag niya na nakita niya ito sa kagubatan. At hindi man tanggap ng babae, ay napilitan siyang kunin ito at palitan ng damit dahil sa utos ng kanyang asawa. Kinabukasan ay pinuntahan na ng doktor ang sanggol na mahimbing natutulog. Ngunit bago nagising ang sanggol, ay may tila napansin siyang kumislap sa noo nito. Parang napakalapit ng kalooban niya sa sanggol. At habang tumatagal, ay lalo niya itong minahal, na parang isang tunay na anak. Dahil dito, ay nakaramdam ng panibugho ang asawa ng doktor. At habang lumalaki ang bata, ay lagi niya itong minamaltrato at sinasaktan. Isang araw, ay sumisigaw na umiyak ang bata. Dali-dali itong nilapitan ng asawa ng doktor at tinanong kung bakit. Ipinagtapat ng bata na may nakita siyang sunog at may isang babaeng kamukha niya na nasusunog. Dahil dito ay lalong nagalit ang babae at muli na naman siyang sinaktan. Dumating ang doktor na galit siyang kinuha ang umiiyak na bata. At dahil sa galit at pagtatalo, ay nasaktan niya ang kanyang asawa. Habang lumalaki at hanggang sa maging dalaga na ang bata, ay masama pa rin ang trato ng babae sa kanya dahil sa panibugho. Isang araw, habang papauwi galing sa kaibigan niya si Clara,
Kaarawan ng kaibigan niya noon at ginabi siya. Hindi siya nasundo ng kanyang ama dahil abala ito sa ospital na pinagtatrabahuhan. Nang papalapit na siya sa madilim na bahagi, ay may lalaking sumusunod sa kanya. At bigla siyang sinunggaban at tinakpan ng bibig. May balak na hindi maganda sa kanya ang lalaki. Malakas ang lalaki at may laban siya. Ngunit may kakaibang naramdaman si Clara sa katawan niya. Tila ang lakas niya. Dahil sa takot at galit ay sumigaw siya at tumalsik sa malayo ang lalaki. Nang makabangon ang lalaki, ay akmang lalapitan ulit siya nito. Ngunit namula ang mga mata ni Clara. At nang itaas niya ang kanyang mga kamay, ay may apoy na nagmula dito na tumama sa lalaki. Dahil dito ay nasunog ang lalaki. Kinabukasan, nakita ni Clara sa balita ang nasunog na lalaki na hindi na halos makilala. Simula noon ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa katauhan ni Clara. May mga pangyayaring bago maganap ay nakikita na niya ito. At sa kanyang pagsisiyasat ay natuklasan niyang mayroon siyang third eye. Ngunit tinanong niya sa sarili, bakit may lumalabas na apoy sa kanyang mga kamay kapag sobrang galit niya? Ano ba talaga siya? At sino ang tunay niyang mga magulang? March 13, Friday, dumating ang kanyang ika-18 kaarawan. At ginanap ang kanyang kaarawan ng Ingrande. Inimbita lahat ng kaibigan at kaklase at ginanap ito sa maluwang na bakuran ng bahay nila. Galit na galit ang kanyang nakagisnang ina dahil sa paninibugho. At lingid sa kanilang kaalaman ay may masama itong binabalak. Pinalagyan niya ng makapal na pilon ang gown na isusuot ni Clara at inutusan ng isang kasambahay na habang isinusuot ito ay sunugin. Habang nagbibihis si Clara ng gown na isusuot sa party, ay isinagawa nila ang masamang balak. Nang nakasuot na ang damit, ay sinilaban nila ito sa likurang bahagi. Nagsisigaw si Clara, ngunit dahil nakasara ang pintuan, ay walang nakarinig dahil na rin sa lakas ng tugtog ng musika sa labas. Nanlilisik ang mata ng kanyang nakagisnang ina at sinabing dapat na itong mamatay. Umiiyak si Clara at sinabing bakit niya ito ginagawa samantalang itinuturing siyang tunay na ina. Hinawakan siya ng ina niya upang kumalat ang apoy sa damit niya. Ngunit unti-unti nang nagbago ang anyo ni Clara. Namula ang mga mata at nag-iinit ang mga daliri. Pagtas niya ng kanyang makamay, tumalsik ang kanyang nakagisnang ina at nasunog ito. Nasunog ang buong katawan nito. Samantala, sa gawing bintana ay may lumabas na malakas na hangin. At nabuksan ito. Nang may lumabas na mahiwagang nilalang, nakakaiba din ang anyo. Katulad din ng anyo ni Clara nang magbago ang anyo nito at siya ay iniligtas. Sa susunod na episode ng kwentong ito ay malalaman natin kung sino ang mahiwagang babae sa buhay ni Clara at ano ang tunay niyang relasyon sa nakagisnan niyang ama. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay pakisubscribe na rin, i-like at mag-comment na rin. Abangan ang part 2 ng mahiwagang kwento na ito.